Minecraft at Roblox, parehong sikat na laro na kinikilala sa paghubog ng pagkamalikhain ng mga manlalaro at trending online. Pero alin ang mas maganda? Sa 2026, huhusgahan natin ang dalawang laro ayon sa 7 kategorya: kasikatan at pakikilahok, gameplay, performance at accessibility, monetization at customization, kontrobersya, tagal ng buhay at epekto sa kultura. Bawat laro bibigyan ng score 1 to 10 kada kategorya. Pinakamataas na puntos ang panalo. Kasikatan at pakikilahok ang mahalaga rito. Sa kasaysayan ng benta, ang Minecraft ang nangungunang laro sa lahat ng panahon na may 350 milyong benta. Para makita ang kahanga-hanga nito, ang Red Dead Redemption 2 ay may 79 milyong unit na benta, pero hindi pa ito ang buong kwento. Ang libreng opisyal na Minecraft sa China ay may 800 milyong downloads. Ibig sabihin, ang Minecraft ay halos umabot na sa 1 bilyong downloads. Hindi agad magagamit ang ganitong estadistika. Ang Roblox ay libreng laro na kumikita sa microtransaction at gamit ang perang Roblox. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Tingnan muna natin ang dami ng aktibong manlalaro. Ang Roblox ay may 15 hanggang 15 milyon araw-araw na aktibong gumagamit. Kapag pinag-uusapan ang buwanang aktibong gumagamit, halos 382 milyon ito. Kung ikukumpara, simple ang mga numero ng Minecraft. 32 milyong araw-araw at 212 milyong buwanang aktibong manlalaro. Kahit sa rurok ng partisipasyon nito, hindi pa rin matapatan ng Minecraft ang araw-araw na average ng Roblox na may 600 at 17 milyong aktibong manlalaro. Paano naman ang Google Trends? Isang mahalagang sukatan ng interes ng publiko. Sa malas para sa mga tagahanga ng Minecraft, hindi rin ito pabor sa kanila. Nakikita natin na mas mataas ang bilang ng paghahanap sa Roblox sa buong mundo sa nakaraang 5 taon. Habang ginagawa ang video, 51 ang rating ng Minecraft sa Google Trends at umabot sa 100 noong unang bahagi ng Abril 2025. Kasabay nito ang phenomenon ng pelikulang Minecraft. Mas mataas ng 6 na puntos ang Roblox kaysa Minecraft sa Google Trends. Kaya panalo ang Roblox sa unang round. Score Minecraft 7, Roblox 9. Hindi porket sikat ay maganda na agad ang kalidad. Kumusta ang gameplay? Dito nagiging komplikado ang lahat. Madalas ikumpara ang mga laro dahil sa lo-fi na itsura, multiplayer, malikhaing elemento, at kasikatan sa kabataang manlalaro. Magkaiba talaga ang Roblox at Minecraft pagdating sa mechanics. Ang Roblox ay isang online na game creation engine at platform, at ang Minecraft naman ay isang sandbox creation at survival game na ginagamitan ng procedural generation. Magkaiba talaga ang layunin ng dalawa. Ang pagtutok sa kakayahan at paglikha ng mga manlalaro ay nagdudulot ng maraming mechanical na komplikasyon, at pareho silang may aktibong komunidad ng mga modder. Ang pagsabi na mas magaling ang isa rito ay parang sinasabing mas magaling ang Red Dead. Hindi maganda ang Redemption kasi hindi nakakatakot, at hindi rin maganda ang Silent Hill kasi hindi nito na ipapakita ang karanasan ng pagiging cowboy sa Wild West. Bibigyan natin sila ng patas na puntos. Minecraft 5, Roblox 5. Pero ano ang silbi ng gameplay kung walang makakapaglaro? Dahil dito, mahalagang pag-isipan ang performance at accessibility. Pareho silang may cross-platform play kaya patas. Pero alin sa mga laro ang pwede sa pinakamaraming device? Simulan natin sa Roblox. iPhone, iPad, Android devices, Windows PC, Mac OS PC, Xbox One, Xbox Series X SS, PlayStation 4, 5, Meta Quest 2, 3 virtual reality at iba pang PC-based virtual reality headset. Ang Minecraft ay available sa Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Amazon devices, Xbox 300 at 60 Xbox Isa, Xbox Isa XS at Xbox Series XS. Huwag din nating kalimutan ang PlayStation 4, 5 Nintendo Switch, 3 DS at Raspberry Pi. Mahirap hindi sabihing panalo ang Minecraft dito. Panalo ang Minecraft sa accessibility dahil pwede mong laruin ang single-player mode kahit offline. Hindi mo masasabi ang pareho sa Roblox. At bawal din ito sa ilang bansa tulad ng Russia, Turkey, China at Iraq. Dahil sa mga dahilan na tatalakayin pamamaya sa video, score Minecraft 9, Roblox 5. Pero sa kapitalistang mundo natin, ano ba ang mas mahalaga kaysa pera? Kailangan nating talakayin ang monetization at customization. Parehong may microtransactions ang dalawang laro na ayaw ng mga gamer. May kalamangan naman ang Roblox dahil libre itong laruin. Samantalang ang buong bersyon ng Minecraft ay kailangan mo munang bayaran bago ka makapagsimula.
Pero alam na natin kung gaano kasikat ang mga larong ito at kung paano ang kasikatang ito ay nagiging pera para sa mga taong nasa likod nito. Paano naman ang mga manlalaro? Mas malaki ba ang tsansa mong yumaman sa Roblox o Minecraft kung hindi bibilangin ang kita bilang content creator o influencer sa ibang platform? Ang tinutukoy namin ay ang direktang potensyal na kumita mula mismo sa laro. Simula 2013, naging paraan na ang Roblox para sa mga developer na kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagpapahiram ng kanilang talento sa platform. Nangyari ito dahil sa bagong patakaran na pumapayag mag-cash out ng Roblox para sa totoong pera ngayong 2024. Nagbayad ang Roblox ng siyam, naraang 23 milyon sa mga developer at may ilan na kumita ng hanggang 50 milyon noong taon na yon. Pero hindi ito madaling paraan para yumaman. Kakaunti lang sa mga developer ang makakaranas ng ganitong kalaking kita kung makakaranas man sila kahit kailan. May partner program din ang Minecraft na pwedeng magbenta ng skins at iba pang item sa opisyal na store. Pero mukhang hindi natin nakikita ang malalapit man lang sa mga kinikita ng mga top earning na Roblox developer. Score: Minecraft 3, Roblox 8. Pero kung saan may kita, siguradong may kontrobersya rin. Hindi ka makakarating sa ilang daang milyong manlalaro nang hindi nakakalap ng ilang kontrobersya. Isa pang bagay na ikinainis nila ay mas maraming masasabi tungkol sa Roblox kaysa sa Minecraft, lalo na sa pinakamalalaking kontrobersya ng Minecraft. Ang issue ay dahil sa matitinding pahayag ni Marcus Notchperson na hindi nakasali sa laro ng mahigit isang dekada. Sa Roblox, tumitindi ang lahat, mahigit 478 milyong users. Dito ay wala pang 13 taong gulang. Mahalagang tandaan ang impormasyong ito lalo na sa mga kontrobersiyang bumalot sa laro at nagdulot ng masamang reputasyon online. Pinuna ito bilang isang plataporma na naglalantad sa mga batang manlalaro nito sa mga mandaragit at ekstremista, pati na rin sa mahina nitong moderasyon para sa tindi ng ilan sa mga nilalaman nito. Mayroon ding mga paratang ng pinansyal na pagsasamantala sa mga manlalaro ng Roblox. Marami sa kanila ang gumagawa ng mga nilalaman para sa laro. Hindi kailanman mapapabilang sa iilang tunay na kumikita sa kanilang nililikha. Dito, mas mataas ang kontrobersya, mas mababa ang marka. Kaya nandito tayo ngayon. Score: Minecraft 8, Roblox 4. Pero kahit may kontrobersya, hindi napigil ang paglago ng dalawang laro. Panahon na para pag-usapan kung ano ang meron at kulang sa maraming laro. Ang tibay o tagal ng buhay. Sa lahat ng batayan ng tagumpay, iilan lang ang kasing tibay ng lumang pagsubok ng panahon. Aling laro ang nauna at gaano ito kahalaga para magpatuloy ang laro sa hinaharap? Bakit ito mahalaga? Dahil sa isang maliit na konsepto na tinatawag na Lindy Effect. Isa itong teorya tungkol sa hinaharap na inaasahang buhay ng isang konseptong hindi nasisira o naluluma. Maaaring mahulaan ang tagal ng buhay ng isang ideya, libro, teknolohiya o paboritong laro base sa tagal ng pag-iral nito ngayon. Halimbawa, kung ang pelikula ay sikat pa rin 10 taon matapos ipalabas, malamang magtagal ito bilang mahalagang bahagi ng pop culture. Para sa susunod na 10 taon, ano ang kahulugan nito sa ating mga larong labanan? Unang lumabas ang public alpha ng Minecraft noong 2009 at full release noong 2011. Ibig sabihin nito, sa panahon ng paggawa ng video na ito, 16 na taon na itong available sa mga manlalaro. Na-release ang Roblox noong Setyembre 2000 at 6 kaya sa Setyembre 2000 at 20 taon na ito. Objektibo, mas tumagal ang Roblox kaysa Minecraft. Karamihan sa legacy game franchise tulad ng Mario, Sonic at Resident Evil ay nagsimula pa noong 1980 at 1990. Wala sa dalawa ang tumagal ng ganoon katagal. Kung alin man sa dalawa ay umabot ng 30 tulad ng Lindy Effect, iyon ang tunay na sukatan. Minecraft 4, Roblox 6. Ang tagal ng isang laro ay maliit na bagay. Dapat talakayin ang mas malaking epekto nito sa kultura. May mga larong sumisikat agad pero mabilis ding nakakalimutan. Hindi kabilang ang Minecraft o Roblox sa mga ganong laro, pero alin sa dalawa ang mas malaki ang impluwensya sa pop culture? Una, Minecraft. Dito sa sumpang lugar ng YouTube, nangingibabaw ang Minecraft, kung saan ang Minecraft YouTube community ay umabot ng 1 trilyong views sa mahigit 35,000 channel. Sinasaklaw ng mga video na yon ang lahat mula sa gameplay, mga kasanayan sa Minecraft hanggang sa masiglang mundo ng orihinal na Minecraft na musika. Malalim na ang kultura nito
Kaya pati mga video ng tao na bumabalik tanaw o nag-aanalisa ng mga lumang version ng Minecraft ay may milyong-milyong views. Sobrang lapit ng ugnayan ng Minecraft at YouTube. Nang tumama sa 1 trilyon ang laro, naglabas ang YouTube ng opisyal na animasyon bilang pagdiriwang sa tagumpay at halaga nito sa website. Gayunpaman, sobrang mapanlinlang kung mag-aakto tayong parang walang malalakas na pangalan ang Roblox sa larangang ito. Matapos ang 4 na dagdag na taon, nalampasan na ng Roblox ang 1 trilyong YouTube views. Ginawa ng YouTube ang opisyal na Roblox Museum sa laro bilang selebrasyon. Ang hindi pa nararating ng Roblox ay ang presensya ng Minecraft sa Hollywood, kung saan gumawa ng malaking ingay ang Minecraft sa paglabas ng Minecraft movie noong 2025. Pinangunahan ni Jack Black at Jason Momoa, kumita ang pelikula ng 957 milyon mula sa 150 milyong budget. Ito ang naging pangatlong pinakamalaking kinita sa 2025 at pangalawang pinakamalaking pelikula batay sa video game, sunod sa animated na Super Mario Bros. Pelikula ito at prangkisa mula 1985 na nagbuo ng reputasyon. Pero ang tunay na epekto sa kultura ay iba. Kumusta ang mga meme? Nangingibabaw ang DNA ng soul memes sa ating kultura. At parehong naging meme machine ang Minecraft at Roblox. Ang mga kalabang tulad ng Creeper at Enderman ay kilala na sa meme culture dahil sa tagal ng kanilang reputasyon. Wala pa rito si Herobrine, ang creepypasta icon na pinaniniwalaang gumagala minsan sa mga server ng milyon-milyong manlalaro. Hindi rin nagpahuli ang Minecraft na pelikula sa paggawa ng sariling memes na hindi mo matakasan noong Irony Poisoned 2025. Ang kanta ni Jack Black na Lava Chicken ni Steve ay laganap sa social media. Pinapopular ng pelikula at ng marketing nito ang ilang catchphrases, kabilang ang Flint and Steel, Ako si Steve, at syempre, Chicken Jockey. Ang huli doon ay nagdulot talaga ng kaunting kontrobersya dahil ang mga mas batang manonood ay gumawa ng trend na parang Woodstock 79 sa mga screening. Kapag sinabi ang pariralang iyon sa pelikula, kakaiba talaga ang epekto ng Minecraft sa tao, pero may lihim ding sandata ang Roblox. Ang tunog ng pagkamatay sa Roblox na tinatawag ding OOF o Roblox Oof Noise ay iconic na sa mga platform gaya ng YouTube at TikTok at madalas gamitin para ipakita ang sobrang sakit o nakakahiya na sandali. Nadagdagan din ang kasikatan nito dahil sa minamahal na YouTuber na si H. Bomber Guy na gumawa ng halos 2 oras na video tungkol sa pinagmulan at pamana ng tunog. Umabot ito sa 18 milyong views sa 3 taon mula pag-release. Pero sapat na ba iyon para manalo sa online clout war? Para makakuha tayo ng konkretong numero mula rito, kailangan nating tingnan ang Know Your Meme na nagbibigay sa atin ng mga kapaki-pakinabang na engagement stats. May 226,000 views at 756 na komento ang pahina tungkol sa Roblox. Ang Minecraft page ay may mahigit 1 milyong views at 508 komento. Pero kumusta ang mga komunidad nila? Para sa ilang sagot, pwede tayong tingnan sa Reddit. Ang r/Roblox ay may higit sa 26 na milyong tagasunod at ang r/Minecraft ay may higit sa 85 milyong tagasunod. Mukhang panalo agad ang Minecraft, di ba? Hindi ganoon kasimple. Kahit nangingibabaw ang Minecraft sa YouTube, mas nilalamangan pa rin ito ng Roblox. Sa patuloy na paglago ng TikTok, may halos 12M tagasunod ang Minecraft at 200 1M post ang Minecraft tag. Malalaki ang mga numerong yan, pero ang Roblox ay may 200 at 35 milyong tagasunod at ang tag ay may 900 at 39 na milyong post. Ano kaya ang dahilan ng ganitong kalaking agwat? Base sa mga kwento, mas bata raw ang audience ng Roblox kaysa Minecraft at mas madalas magtipon ang mga bata sa TikTok kaysa YouTube. Minecraft ang nangunguna sa YouTube, Reddit at Memescape habang ang Roblox ay pinakasikat sa TikTok na may milyon-milyong tagasunod. Kaya baka ang Minecraft movie na lang ang maging tiebreaker dito. Puntos para sa Minecraft, 10, Roblox, 7. May isang mahalagang bagay na di pa natin nababanggit. Ano sa palagay ninyo, mga manonood? Team Minecraft ba kayo o Team Roblox? Sabihin sa amin sa comments at isasama namin ang datos na yan sa susunod naming pag-check ng 2 higanting laro. Ang score natin sa video na ito, 46 sa Minecraft at 44 sa Roblox. Bahagyang lamang ang Minecraft at nanalo, pero hindi pa natin alam ang mga susunod na sorpresa ngayong taon. Gusto mo pa ng karagdagang paghahambing ng laro? Tingnan mo ang ikaw versus Minecraft Steve. Sino ang mananalo o panoorin mo na lang ito?